Biyernes pala. Yung sa quad. Oo. Grabe yun. Matindi yun. Nabuksan. Para kang, kahit si Direk Eric Mati, maguguluhan Mga 4 years ago po kasi, may tinambangan itong si retired police general na naging board secretary ng PCSO, si Wesley Barayuga. Yes. Tinambangan dyan sa Mandaluyong City, sa Highway Hills. At doon, inupakan siya kasama yung driver niya. Pero yung driver niya, hindi namatay. Ang namatay lang, yung si General Barayuga. Ang sinabi ng conclusion, drug-related. Nako, paano ngayon yan? Ano ba nangyari nung Biyernes? Ano yan? Yan sa Quadcom yan eh. sa Quadcom. Quadcom. Lumabas itong si Lieutenant Colonel Mendoza na nagsasabing siya inutusan ni dating PCSO at dating CIDG Region 7 head si Garma. Rohina Garma. at saka ni Colonel Leonardo. Yan. Edilberto Leonardo ng Napolcom. Na ngayon ay Napolcom. Police Commissioner pa, no? Yan po ang sinabi niya doon sa hearing ng Quadcom. Inutusan siya para yariin si General Barayuga. Okay. Yan. 2020 po nangyari yan. Inutusan daw siya na patayin itong Barayuga. So, inaamin niya na may kasalanan siya. So, idinadawit niya na ngayon to si Garma. Saka si Leonardo. Yung dalawang yan. Okay. At ang pinag-uusapan nga... So, si Marbil ngayon opened the case for kasi naging yan. For investigation. Naging parang na-archive. Kasi wala nang pinuntahan eh. Unresolved po yan, pero... Mandaluyong to eh. Unresolved. Unresolved yan, pero ang sinasabi po dyan, related sa drugs. Yes. They had the hindi pala. Peryahan ng bayan pala related. Yung pinag-usapan. Allegedly. Ano ba yung peryahan ng bayan? Ano po yan yung isa sa mga games. Supposed to be na parang STL na PCSO ang magano. Actually, dalawang lumalabas ngayon dyan. Dalawa. Okay. Isa, yung original na sinasabi, sa Quadcom din ito lumabas. Okay. Na itong si Garma at saka si Leonardo, sila yung mga may mga ini-sponsor sila. May mga diyan sa peryahan ng bayan. Yan po yung yung small town lottery. It's a variation ngayon, of STL. bago ka makapag-operate niyan, bibigyan ka ng lisensya dapat ng PCSO. Yes. Ang nangyayari diyan po, merong mga nagko-control niya mga STL. Halimbawa, STL sa ganitong bayan, STL sa ganitong bayan, may mga kontrolado ng ilang grupo. Yan ang nagkaroon ng ganun doon. Ito siyang board secretary, so may mga meron daw po pinapa-approve sa kanya. Yun ang sabi naman nitong si Colonel PCSO, former PCSO chairman, Anselmo Pinili. Retired general din po yan. Yes. At kaklase ni Barayuga sa PMA, Class 83. Matikas class of 1983. Matikas ba yun? Tawag doon, Matikas? Matikas class. Matikas, ha? Wow. So, these are PMA, mag-classmates pa. Hindi, mga yan. Yung mga classmates niya, ang classmates niya, si Secretary Anyo, Class 83. Class 83. Si General Balutan, yung dating PCSO rin. Classmate din niya yun. Yan si Pinili, classmate na. Yan yung mga May internal issues daw po noon sa PCSO. PCSO. Okay? Dating chairman kasi itong si Pinili. So, tinanong siya ngayon. Nagkaroon daw ng, kumbaga, medyo away. Balitaktakan. Yan. Dito, Yung spat. tawag doon? The spat. Hindi away ang tawag doon. Balitaktakan. The spat.
Yan. Yan. Between Garma And, and Barayuga. Okay, tungkol dito sa peryahan ng bayan. Ayaw daw pirmahan ni Barayuga yung application for approval hanggat hindi dumadaan sa board. Ayun. Ang gusto niya proseso. Ayan. Oo, yes, Proseso. yes. So, Process. Hindi, malinis. Para malinis. wala siyang- Para hindi siya, kasi siya ang board secretary. Tapos, ano nangyari? Yun pala yung dahilan. Pero kasama siya daw sa drug list. Isinama siya. Ha? Sinama siya. Hindi Mamatay. Isinama siya. Kumbaga, nagkaroon ng cover-up. Kinover up Yan ho. ang... What a sordid, Isinama siya turn sa... of events. Itong, ang kwento, itong si General Barayuga, very plain and simple person ito. Oo. As a matter of fact, wala siya sasakyan. He was commuting Doon dito sa Kalbayog, ano ba to? Nagko-commute yan na tao. Sa Mandaluyong. Oh, yes. And then, more than yung tungkol doon sa, tungkol dyan sa peryahan ng bayan, there was also talk na si General Barayuga was objecting to the release of certain funds in the PCSO. PCSO. Kasi ang claim, itong sina Garma at saka si Leonardo, they were the paymaster of yung mga drugs. Yung pagpetay. Ito sinabi ni, ito mas nakakabahala. Well, alam na natin, 300,000 daw yung binayad. 300,000. To a certain loloy. Tox. Yan yung hitman. Yung hitman, yan. Ito. Kanino galing yung pera? Yun na nga. Hindi po sinabi. Pero si Pinili, ang sabi niya, pinagtapat niya lahat kay Senator Bongo. Yung information. Tinanong siya ngayon ni Akop. So, hindi na confidential ngayon kung ano yung sinabi mo kay Bongo. Ano ba sinabi mo kay... Siyempre, pinagtapat mo Yes, Your Honor, sabi niya raw. So now we also know the motive. Yung negosyo sa PCSO. Yes. Yan ang yan. So, alam niyo kung anong totoo nangyari. Alam niya. Tinanong ni Akop. Sabi po, partly. Ha? Partly lang? Ayun daw nasa alam nila kung ano yung nangyari doon sa share nila doon sa bakbakan. Oo. So, kung ano man nangyari, after that, yung nilagay sa drug list and everything. Parang cover up. Cover up, hindi na nila yan. Hindi na nila alam yan. Okay? So, bubukas daw ngayon. Asan ba si Garma? Nasa detention. Detention pa rin. Yes. Naka-detention. May lumabas pa doon yung tungkol kay... si Congressman Akop talaga magaling na investigador at abogado. Sinabi niya dito kay Leonardo, so, member ka ng Kingsmen. Meron sabi niya, yung Kingsmen, parang parang ang lumalabas, yan yung mga parang, squad. Oo. Na, Hit squad. Hit squad. Member ka ng Kingsman. Sabi ni, hindi, siyempre, hindi namin ni Leonardo. Hindi, alam ko na member ka Itong mga taon to, di ba mga klase mo to? Ito yung mga alam namin na di hindi na siya nakasagot. Tapos sabi, may dalawang grupo daw kasi ng hitman. Saan nasabi dun sa Quadcom? Ang isa, yung 8-member na Kingsman ang pangalan, at saka may Voltes 5. Voltes 5. Magaganda ang kanilang mga tag name. Galing. Si Osmeña, Tommy Osmeña, former mayor po ng Cebu City. Na-assign pala sa Cebu yan, si Garma. Yes, as CIDG Region 7. Inallege po, ang claim ni Osmeña, Nilagay din siya. almost 200 ang killings daw sa Cebu noong nado si Garma. Yan. Pero yung mga kaklase nitong si Barayuga, nag-issue po ng statement. Ang kanilang class president, retired Air Force Colonel Enrique de la Cruz. Nagpapasalamat daw sila Sa Quadcom. Yes. At dahil nabuksan niyang kaso ng kanilang, ano ba tawag? Mista. Our dear Mista. Ibig sabihin ng Mista, kaklase. Kaklase.
Okay. Paano yan, pare? Nasa PNP na ngayon yan. Malalaman ba kung anong punot dulo niyan? Well, investigasyon eh. So it will be properly, it has to be properly looked into. Okay. Pero kailangan kasi yung reopening coming from the PNP chief kasi unsolved crime ito eh. Ano po ito, no? Ito ba ito? Nagkaroon ng news blackout noon after the assassination. Yes. Dahil nga daw si Garma at si Pangulong Digong ay magsyota. Dininay naman niya. Totoo, hindi. Hindi po totoo, Mr. Chair, sabi ni Garma. Garma, siyempre. Hindi mali naman kasi ang terms. Wala nang nagsasabing syota. Wala. Jowa. Wala. Hindi sila magjowa. Yan pong hearing sa quad na yan, sinasabi, marami nagsasabi, fabricated na yung mga testimonies and everything. Bakit ngayon lang marami nagkikriticize? Sa ganang amin po, ganito yan. Kailangan investigate. Yes, of course. Kung mapatunayan na mga nambobola at creation lang nila, yun to, kailangan parusahan yung witness. Nag-affidavit itong mga ito eh. Oo, ganun po yan. No. Hindi pwedeng i-dismiss na lang yung... hindi pwede yun. Kasi ang sinasabi ngayon, ngayon lang naglalabasan ito dahil ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob yung mga testigo. Siyempre, takot din sila. Although yung pagkamatay po ng mga Chinese drug traffickers doon sa Davao, meron pang isang isyong ganyan eh. Yes. Pinapatay daw, nakakulong sa Davao, tapos pinatay. Okay. Meron din nag-testify noon na inutos daw yun sa kanila. Ni President Duterte mismo. Ngayon, kasama daw si Bato noong nag-courtesy call sila. Tama yan. Yan ang sinasabi ngayon ni Senator De La Rosa, wala akong kinalaman doon. Yeah. Okay. Pero ito, ang akin lang, nakakalungkot dito. Again, yung reputasyon ng police natin, ng PNPs, really took another blow. Samantalang ang dami kong kilala, napaka-straight na mga opisyal. Totoo lang. The majority. The majority is straight. Pero kung naaalala na mangyayari to. Nung nauso yung mga killing na assassination, yung mga riding in tandem. Okay? Di ba there was a time, parang may quota eh. Parang ganon. Na every month merong pinapatay na riding in tandem. Riding in tandem. Umugong yung chismis noon, mga police din, mga authority din, ang gumagawa. Okay? Umugong po yun. Maski yung mga hold up na kasi well-trained. Sa mga video na nakita, well-trained yung mga tumitira. No? Parang, yan eh. Yan yung mga vigilantes na para pong lumalabas na yun, ngayon, natutuo pala yung bali-balita nun. Hindi ba? Yung kay Percy Lapid, yan. Isipin mo, di ba? Mga pulis din. Mga assets ng pulis or what? Baka Kung hindi pulis, dating militar. asset. Asset ng pulis, dating militar. Etong ngayon nangyari, etong kwento naman na to tungkol kay General Barayugo. Pulis din. Police. Okay. Parang lumalabas na yung chismis noon, na bali-balita noon. Yung pala yung totoo. Bakit hindi napursu noon yun? Yan, drug killings, yan, merong kota-kota rin yun. Tapos ganito nga, may kota-kota rin. Talagang nagkaroon na ng medyo, parang yung nga sinasabi ni Congressman Acop may mga designated, kumbaga, within na mga hit squads. Designated. Kumbaga, hit squads, parang kung if there is a rise in crime or criminal activities, nila? Sila yung, kumbaga, babalanse. Kayo magke-cleanse. Hindi na kayo maglilinis. Hindi na